Magnanakaw ka! Hindi lang pera, kundi pati kaligayahan ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ng batang walang kalaban-laban. Habang ang ama ay nakatayo sa dilim, nalilito sa pagitan ng asawang akala niya'y anghel at anak na tila naging estranghero. Ang marangyang mansyon ay naging kulungan ng mga lihim. Sino ang tunay na demonyo sa likod ng perpektong ngiti? Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Anita. Para kang basura na pinulot lang sa kalsada. Isang salita mo lang kay Javier pagdating niya. Sisiguraduhin kong iiyak ka ng dugo bago kita palayasin sa pamamahay na ito. Ang boses ni Carla ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Malamig, matalim, at walang bahid ng awa. Sa harap niya, ang 7 taong gulang na si Anita ay nakayuko. Nanginginig ang maliliit na balikat habang pilit na sinusupil ang hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang batang sadyang masiyahin noon ay tila anino na lamang ng kanyang sarili. Takot na gumawa ng kahit anong ingay na magpapaalab sa galit ng kanyang inainahan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Anita sa kanyang likuran ang isang pirasong papel. Ito ay isang card na ginawa niya ng buong ingat sa loob ng 3 oras. May guhit doon ng isang lalaking matangkad, isang batang babae at isang aso na may makukulay na puso sa paligid. "Welcome home, Papa," ang nakasulat doon sa pamamagitan ng kanyang bungi-bunging penmanship. Punong-puno ang kanyang puso ng pananabik na may halong kaba, umaasang sa pagdating ng kanyang ama mula sa mahabang business trip sa ibang bansa, matatapos na ang bangungot na nararanasan niya sa tuwing sila lang dalawa ni Carla ang naiiwan sa bahay. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Carla ang card mula sa kamay ng bata. Walang pag-aalinlangan itong pinunit ng babae sa harap mismo ng lumuluhan niyang mga mata. Ang maliliit na piraso ng papel ay naglaglagan sa sahig na parang mga pangarap na dinurog ng walang pakundangan. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng humihintong sasakyan sa labas ay narinig. Ang malakas na pagbukas ng pinto ng mansyon ay nagpabago sa anyo ni Carla sa loob lamang ng isang kisap mata. Ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang naningning sa tuwa at ang kanyang malupit na mukha ay napalitan ng isang mapagmahal na ngiti. "Han, you're home!" Masayang sigaw ni Carla habang patakbong sumalubong kay Javier. Niyakap niya ang asawa ng mahigpit at binigyan ito ng isang matamis na halik sa pisingi. Na tila ba siya ang pinakaulirang asawa sa buong mundo. "I missed you so much, Javier. Masyadong naging tahimik ang bahay nang wala ka." Numiti si Javier. Bakas ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit may kislap ng kagalakan. "I missed you too, Carla. Nasaan ang prinsesa ko?" Lumingon si Javier at nakita si Anita na nakatayo pa rin sa dulo ng pasilyo, malayo sa kanila. Napakunot-noo ang ama nang mapansin ang matinding takot sa mga mata ng anak sa halip na ang dati nitong masiglang pagtakbo patungo sa kanya. Lumapit si Javier at lumuhod para mapantayan ang taas ng bata. "Anita, anak, hindi mo ba yayakapin si Papa? May dala akong pasalubong sa iyo." Hindi nakagalaw si Anita. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Nang hawakan ni Javier ang braso ng anak para kabigin ito sa isang yakap, biglang napaiktad ang bata at nagpakawala ng isang mahinang daing ng sakit. Agad na hinila ni Javier ang manggastang damit ni Anita at doon ay tumambad ang isang malaking pasa, kulay ube at tila sariwa pa sa maputi nitong balat. "Ano ito? Carla, anong nangyari sa braso ni Anita?" Madiin at nag-aalalang tanong ni Javier. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan. Bago pa man makapagsalita ang bata, mabilis na sumingit si Carla. Ang boses ay puno ng kunwaring lungkot at pag-aalala. "Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo sa telepono, Han? Simula nang umalis ka, palaging nagtatantrum si Anita. Sinaktan niya ang sarili niya dahil hinahanap daw niya ang mommy niya. I tried to stop her,
Pero nagwawala siya at sinasabing ayaw niya sa akin. I'm so worried about her mental state, Javier. Tila hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkawala ng tunay niyang ina. Tiningnan ni Javier ang anak, naghahanap ng paliwanag. Anita, totoo ba ang sinasabi ni Tita Carla mo? Bakit mo sasaktan ang sarili mo? Tumingin si Anita kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Nangiinginig ang kanyang mga labi na tila gustong sumigaw ng katotohanan. Ngunit nang masulyapan niya si Carla na nakatayo sa likod ni Javier, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ng babae. Isang hudyat na tila nananakot. Ang takot ay muling bumalot sa kanyang pagkatao. Huminga ng malalim si Javier. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa pagitan ng pagmamahal sa asawa at pag-aalala sa anak. Masyado yatang malala ang nangyayari habang wala ako, Carla. I didn't know it was this bad. Kaya nga, hon, kailangan natin siyang mas tutukan. Maybe she needs professional help. I'm doing my best, you know that, right? Kahit na itinataboy niya ako, I still try to love her. Malambing na sagot ni Carla habang hinahaplos ang balikat ni Javier. Isang kilos na tila nagpapatibay sa kanyang katapatan bilang isang ina-inahan. Sa mga sandaling yon, lumapit ang yaya ni Anita na si Rose. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso kay Javier. Sir, nakahanda na po ang hapunan. Handa na rin po ang mga gamit niyo sa kwarto. Napansin ni Rose ang mga pinunit na papel sa sahig. Ang card na pinagpuyatan ni Anita. Gusto niyang yumuko at pulutin yon. Gusto niyang isigaw kay Javier na ang asawa nito ang sumira sa munting regalo ng bata. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin at masalubong ang nanganakot na mga mata ni Carla, tila umurong ang kanyang dila. Ang utang na loob niya kay Carla dahil sa pagbabayad dito ng hospital bills ng kanyang ina ay isang tanika lang sumasakal sa kanyang konsensya. Rose, linisin mo ang kalat na yan. Kay dumi-dumi ng sahig. Utos ni Carla na may halong pagtataray, bagaman pilit na pinapalambot ang boses dahil kay Javier. Luhang-luha ang mga mata ni Anita habang pinapanood ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapang card na winalis ni Rose at itinapon sa basurahan. Pakiramdam niya, ang kanyang sariling halaga ay kasama ring itinapon doon. Basura sa mata ng kanyang bagong ina at isang pasanin sa mata ng kanyang ama. Come on, Anita. Kain na tayo. I bought you your favorite chocolates from Switzerland. Pag-aanyaya ni Javier, sinusubukang ibalik ang sigla sa kanilang tahanan. Ngunit hindi kumilos ang bata. Sa halip, lumapit sa kanya ang asong si Lulu, isang maliit na aso na may kulay gintong balahibo. Dinidilaan ni Lulu ang kamay ni Anita, tila nararamdaman ang bigat na dala ng kanyang munting amo. Sa bahay na puno ng kasinungalingan, si Lulu lamang ang nakakaalam ng bawat sampal, bawat kurot, at bawat masasakit na salitang ibinabato ni Carla sa bata kapag wala si Javier. Anak, ayaw mo ba ng chocolates? Tanong ni Javier, bakas ang bahagyang pagkadismaya. I thought you'd be happy. Han, let her be. Baka pagod lang siya o talagang sumasapit na naman ang sumpong niya, sabi ni Carla habang iginigiya si Javier patungo sa dining room. Let's eat first. I cooked your favorite caldereta. Naiwan si Anita sa madilim na pasilyo, kasama lamang ang matapat na si Lulu. Tumingin siya sa malaking portrait ng kanyang ama at ni Carla na nakasabit sa dingding. Silang dalawa ay nakangiti. Tila isang perpektong mag-asawa sa isang perpektong mundo. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon ni Carla, alam ni Anita na may nakatagong pangil na handang kumagat sa kanya sa oras na mawala ang tingin ni Javier. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Javier dahil sa jet lag, pumasok si Carla sa kwarto ni Anita. Walang ilaw, tanging ang liwanag lamang mula sa buwan ang tumatago sa bintana. Akala mo ba ililigtas ka niya, Anita? Bulong ni Carla. Ang boses ay parang isang masamang espiritu sa gitna ng gabi.
The more you act like a crazy child, the more he will believe me. Soon, itatapon ka na rin niya sa isang school na malayo rito. At kami na lang ni Lulu ang maiiwan. At alam mo ba kung anong mangyayari kay Lulu pag wala ka na? Hinawakan ni Carla ang leeg ng asong si Lulu na natutulog sa paanan ni Anita. Sa dilim, nakita ni Anita ang paghigpit ng hawak ng babae sa kuwelyo ng aso. Nanlaki ang mga mata ng bata sa takot, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang bilangguan. Tumalikod na si Carla at lumabas ng kwarto na may mapaglarong tawa. Iniwan ang isang bata na nanginginig sa ilalim ng kumot. Sa kabilang kwarto, nagising si Javier dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Bumangon siya at uminom ng tubig. Siya ka napatingin sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Doon, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na hindi tuluyang ngalinis ni Rose. Pinulot niya ito at binuksan. Isang drawing ng maliit na puso at ang salitang, "Pa." Napakunot noo si Javier. Kung si Anita ang sumira ng card na ito dahil sa galit, bakit tila ang bawat linya ng guhit ay puno ng pagmamahal? Bakit parang may naririnig siyang hikbi sa gitna ng katahimikan ng mansyon? Tumingin si Javier sa pintuan ng kwarto ni Anita. Ang kanyang isipan ay nababalot ng isang nakakabagabag na katanungan. Saan ba talaga nanggagaling ang mga pasa sa katawan ng kanyang anak? Sa sariling kamay ba nito? O sa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay? Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa isang lihim na dahan-dahang nalulunod sa dilim. Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng mansyon ay tila walang dala, kundi isang malamig na pangamba. Habang nakaupo si Javier sa dulo ng mahabang hapagkainan, pinapanood niya ang kanyang asawa na si Carla na maingat na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang mamahaling plorera. Ang bawat kilos ni Carla ay puno ng biyaya. Ang bawat ngiti ay tila hiram sa isang anghel. Ngunit sa bulsa ng kanyang pantalon, nararamdaman ni Javier ang bigat ng maliit na piraso ng papel na pinulot niya kagabi. Ang piraso ng card na may guhit ng puso. Han, parang malalim ang iniisip mo. Malambing na wika ni Carla habang lumalapit sa kanya. Dahil ba ito kay Anita? Huwag mong masyadong dibdibin. Ganyan talaga ang mga bata kapag nadadalaga. Lalo na't may pinagdadaanan siyang trauma. Trauma? Pag-uulit ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. But she was fine before I left. She was happy. Bumuntong hinala si Carla. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kunwaring awa. Yun din ang ipinagtataka ko, Javier. It started slowly, then it got worse. One time, I caught her talking to herself in the mirror, saying how much she hates everyone. It breaks my heart to see her like this. I've tried everything, hon. I even bought her those expensive dolls, pero sinisira lang niya. Tila may galit siyang itinatago sa loob. Sa kabilang dako ng bahay, sa ilalim ng hagdan na nagsisilbing tago-tagoan ni Anita, naroon ang bata kasama ang matapat na si Lulu. Doon, sa munting sulok na iyon, nararamdaman ni Anita na ligtas siya. Doon, hindi siya kailangang magsalita. Doon, walang huhusga sa kanya. Lulu, gusto ko nang makita si Mommy. Bulong ni Anita habang yakap ng mahigpit ang aso. Bakit ang sama ni Tita Carla? Bakit hindi ako pinaniniwalaan ni Papa? Dilaan ni Lulu ang mukha ng bata. Ang buntot nito ay dahan-dahang humahampas sa sahig na lumilika ng isang mahinang tunog na tila nagbibigay ng kakarampot na pag-asa. Napadaan si Javier sa pasilyo at aksidenteng narinig ang mahinang bulong ng anak. Tumigil siya at sumilip sa ilalim ng hagdan. Nakita niya ang isang tagpong nagpabigat sa kanyang dibdib,
isang batang babae na walang ibang makausap kundi isang aso, na ito ay nagparamdam sa kanya na tila may malaking pagkukulang siya bilang magulang. Ngunit bago pa man siya makalapit para yakapin ang anak, isang matinding tunog ng nababasag na kristal ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Agad na tumakbo si Javier patungo sa pinagmula ng tunog. Doon, nakita niya ang mamahaling plorera na paborito niya. Isang antigo na mula pa sa kanyang mga magulang na nagkapira-piraso na sa sahig. Si Carla ay nakatayo sa isang sulok, nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, tila gulat na gulat. Sa harap ng mga basag na kristal, nakatayo si Anita na tila tulala. "Anita, what did you do?" Sigaw ni Javier. Ang gulat at panghihinayang sa alaala ng kanyang mga magulang ay nagpaalab sa kanyang damdamin. "Javier, no! Huwag mo siyang pagalitan!" Mabilis na sabi ni Carla habang lumalapit at humahawak sa braso ni Javier. "It was an accident, I think." Lalapit lang sana siya para tingnan ang mga bulaklak. Then she just pushed it. Bigla na lang siyang nagwala. Hindi ko po ginawa iyon." Pabulong na sabi ni Anita. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tita Carla, siya po ang..." "Anita, stop it! Huwag kang magsinungaling!" Putol ni Carla. Ang boses ay puno ng kunwaring sakit. "How can you say that? I was just trying to help you." "Javier, see? Yan ang sinasabi ko sa'yo. She creates stories to make me look bad. She's delusional." Tumingin si Javier sa mga mata ni Anita. Nakita niya ang takot, ngunit dahil sa mga ebidensya na paulit-ulit na itinatanim ni Carla sa kanyang isipan, nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. "Umakyat ka sa kwarto mo, Anita. Na yun din!" Walang nagawa ang bata kundi tumakbo paakyat, habang ang bawat hakbang niya sa hagdan ay parang tunog ng isang pusong dahan-dahang nawawasak. Nang dumaan ang hapon, pumasok si Anita sa banyo para maghilamos. Dun, hindi niya inaasahan na susundan siya ni Carla. Isinara ng babae ang pinto at mabilis na nilak iyon. Ang maamong mukha ni Carla ay biglang naglaho, napalitan ng isang nising parang demonyo. Hinawakan ni Carla ang buhok ni Anita at inilapit ang kanyang mukha sa mukha ng bata. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng lason. "Matalino ka rin pala, no? Sinusubukan mong magsumbong sa papa mo?" Bulong ni Carla. Ang boses ay parang kalansing ng kadena. "Pero tandaan mo ito, Anita. Sa bahay na ito, ako ang batas. Isang salita mo pa, isang subok mo pang sirain ang imahe ko kay Javier. Sisiguraduhin kong mawawala si Lulu." Nanlaki ang mga mata ni Anita. Huwag si Lulu." "Kung ganoon, manahimik ka. Magpanggap kang baliw. Magpanggap kang walang naririnig. Dahil kung hindi..." Lalong hinigpitan ni Carla ang hawak sa buhok ng bata. "Paggising mo bukas, wala ka ng asong yayakapin. Intindido?" Dahan-dahang tumango si Anita habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang pisingi. Pakiramdam niya, ang bawat sulok ng mansyon ay may mga mata at tenga ni Carla. Lumabas si Carla ng banyo na tila walang nangyari. Iniwan ang bata na nanginginig sa takot sa tabi ng lababo. Sa labas ng banyo, nakasalubong ni Carla si Javier. "Hon, I think it's time," sabi ni Carla habang hinahaplos ang dibdib ni Javier. "The board school in the north, they have experts for children with behavioral issues. Para na rin ito sa ikabubuti niya at para na rin sa ikabubuti nating lahat. Don't you want our family to be peaceful again?" Tumingin si Javier sa pinto ng banyo. Hindi alam ang impyernong dinaranas ng kanyang anak sa loob. Ang kanyang katahimikan ay tila isang hatol ng kamatayan sa kaligayahan ni Anita.
Wala nang kwenta ang alaala ng nanay mo, Anita. Kahit itago mo pa yan sa ilalim ng unan, hinding-hindi na siya babalik para iligtas ka mula sa akin. Ang gintong ito? Mas bagay ito sa basurahan kaysa sa leeg mo. Ang boses ni Carla ay malamig at puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa gilid ng kama ni Anita. Hawak niya ang isang maliit na locket, isang antigo at kupas na ginto na naglalaman ng larawan ng yumaong asawa ni Javier na si Elena. Para kay Anita, ang locket na ito ang kanyang huling koneksyon sa init ng yakap ng kanyang tunay na ina. Bago pa man makasigaw ang bata, mabilis na hinablot ni Carla ang kwintas na nag-iwan ng pulang marka sa manipis na leeg ni Anita dahil sa biglaang paghila. Sa mga sandaling yon, ang tanging ginagawa ni Anita bago pumasok si Carla ay ang dahan-dahang pagpunas sa locket gamit ang dulo ng kanyang lumang sando. Sinisiguro niyang nananatiling makintab ang mukha ng kanyang mommy Elena, kahit na ang kanyang sariling mga luha ay patuloy na pumapatak sa salamin nito. Ang kabalintunaan ng tagpong ito ay sadyang nakapanlulumo, isang batang pilit na nag-aalaga sa natitirang piraso ng pag-ibig, habang ang taong dapat ay nag-aalaga sa kanya ay abala sa pagdurog nito. Naramdaman ni Anita ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa takot at pait. Gusto niyang bawiin ang kwintas. Gusto niyang kagatin ang kamay ni Carla. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang bigat. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang tanging tunog na lumalabas ay isang mahinang hininga na puno ng pagsusuma mo. Eksaktong pumasok si Javier sa silid. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa opisina. Ngunit bigla siyang napatigil nang maramdaman ang kakaibang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Anong nangyayari dito? Tanong ni Javier. Napatingin siya kay Anita na nakaluhod sa kama at kay Carla na tila may itinatago sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nagbago ang anya ni Carla. Ang kanyang matatalim na mata ay biglang napalitan ng mapagkumbabang lungkot. Han, mabuti at dumating ka. I caught Anita trying to throw this away. Sinasabi niya naggalit daw siya kay Elena dahil iniwan siya nito. I tried to stop her, Javier. Pero muntik na niyang sirain ang huling alaala ng mommy niya. Ang mga salita ni Carla ay parang lason na dahan-dahang pumasok sa puso ni Javier. Tiningnan niya ang locket na nasa kamay ng asawa. Ang gintong sisidlan ng mukha ng kanyang unang asawa. Ang bawat gasgas sa ibabaw nito ay tila sugat sa kanyang sariling kaluluwa. Anita, totoo ba ito? Tanong ni Javier, ang boses ay mababa at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Bakit mo gagawin niyon sa mommy mo? Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Hindi makasagot si Anita. Nakatingin lamang siya sa locket. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo na bawiin yun ni Javier mula sa maruming kamay ni Carla. Ngunit dahil sa takot na baka totoong saktan ni Carla si Lulu, nanatiling nakasara ang kanyang mga labi. Ang kanyang katahimikan ay muling pinagtibay ang kasinungalingan ni Carla. See, Javier? She's not even denying it. Masyado nga siyang naliligaw, Han. Maybe she needs a fresh start, away from these things that trigger her anger. Dagdag pa ni Carla habang hinahaplos ang likod ni Javier. Sa isang iglap, kinuha ni Javier ang locket mula kay Carla. Sandali siyang napatigil nang maramdaman ang pamilyar na amoy ng lumang pabango ni Elena na nananatili pa rin sa maliit na kwintas. Ang amoy na iyon ay nagdala sa kanya sa mga panahong masaya pa silang tatlo bago dumating ang kadiliman sa kanilang tahanan. Ito, isang sandali ng matinding koneksyon sa nakaraan na sandaling nagpahina sa kanyang galit. Hinawakan niya ang locket ng mahigpit. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humahaplos sa ukit ng ginto. I'll keep this for now, Anita. Hanggat hindi ka pa handang pahalagahan ang alaala ng mami mo,
Hindi mo ito pwedeng hawakan, sabi ni Javier bago tumalikod at lumabas ng silid, bit-bit ang huling piraso ng kaligayahan ng kanyang anak. Nang makaalis si Javier, muling hinarap ni Carla ang bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Talo ka na naman, Anita. Kahit anong gawin mo, ako ang paniniwalaan niya. At alam mo ba kung saan ko ilalagay ang kwintas na ito? Doon sa lugar na hinding-hindi mo maiisip. Upang lalong gumulo ang sitwasyon, lihim na pumasok si Carla sa kwarto ni Rose, ang vuem ni Anita. Ipinuslit niya ang locket sa ilalim ng kutson ni Rose. Plano niyang palabasin na nagnakaw ang matapat na katulong upang tuluyan itong mapatalsik sa trabaho dahil si Rose lamang ang tanging nakakakita sa kanyang mga ginagawa. Eksaktong pumasok si Rose sa sarili niyang silid at nakita si Carla na may ginagawa sa kanyang kama. "Ma'am, anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Rose, nanginginig ang boses. Humarap si Carla. Hawak ang isang gunting na nakita niya sa mesa ni Rose. Dahan-dahan niyang pinaglalaruan ang talim nito habang tinititigan ang yaya. "Rose, tandaan mo ang utang na loob mo sa akin. Ang operasyon ng nanay mo, ang mga gamot niya. Ako ang nagbayad ng lahat ng yon, di ba? Isang maling salita mo lang kay Javier tungkol sa nakita mo kanina kay Anita. Hinding-hindi mo na makikita ang nanay mo sa probinsya. At sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo dahil sa pagnanakaw." Napalunok si Rose. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo kay Javier at sabihin ang lahat ng katotohanan, ang bawat sampal ni Carla, ang bawat pag-iyak ni Anita sa gabi at ang pagtatago ng kwintas. Ngunit nang makita niya ang nanlilisik na mga mata ni Carla at ang talim ng gunting na tila nagbabanta, muli siyang naging bilanggo ng kanyang sariling pangangailangan. "Oo po, ma'am. Wala po akong nakita. Wala po akong sasabihin." Pabulong na sagot ni Rose habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ay muling nabasag ng isang sigaw. "Nawawala ang locket ni Elena. Carla, nawawala ito sa safe ko!" Sigaw ni Javier mula sa taas. Si Carla ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak-hawak ang isang baso ng kape, habang ang isang kamay niya ay nakaturo sa direksyon ng kwarto ni Rose. Sa kabilang dako, si Anita ay nakasilip mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Yakap-yakap ang asong si Lulu, habang pinapanood ang dahan-dahang pagguho ng tanging mundong kinalakihan niya. Paano nakuha ni Carla ang code ng safe ni Javier? At ano pa ang ibang mga lihim na alam niya tungkol sa negosyo ng kanyang asawa? Habang nagkakagulo si Javier sa paghahanap sa locket, nakita ni Rose na papalapit na si Carla sa kanyang silid, kasama si Javier, para mag-search. Alam ni Rose na kapag nahanap ang locket sa ilalim ng kanyang kutson, wala na siyang kawala. Tumingin si Rose kay Anita at sa huling pagkakataon, tila may nabubuong desisyon sa kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Carla ang kanyang braso ng napakahigpit, sapat na upang makaramdam siya ng matinding sakit. "Magnanakaw ka, Rose. Matapos ang lahat ng naitulong ko sa pamilya mo, ito pa ang isusukli mo sa akin? Ninakawan mo ang asawa ko." Ang boses ni Carla ay umalingaw-ngaw sa maliit at masikip na silid ni Rose. Bawat salita ay parang hagupit ng latigo na tumatama sa pagkatao ng matandang katulong. Nakatayo si Javier sa likuran ni Carla. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadismaya at galit, habang tinititigan ang gintong locket na kapapaabot lang sa kanya ni Carla. Ang locket na nakuha mula sa ilalim ng kutso ni Rose. Sa pintuan, nakasilip si Anita. Yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa sobrang pag-iyak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Javier na nakita niya si Carla na pumasok sa silid na yon kanina. Ngunit ang bawat subok niya ay tila pinipigilan ng isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Alam ni Anita na kapag nagsalita siya, si Lulu ang magbabayad. Ang kabalintunaan ay sadyang nakakapanlulumo.
Ang taong pinagkakatiwalaan ni Anita ay pinararatangan ng pagnanakaw sa mismong bagay na pinakamahalaga sa bata. Tila, bumalik ang alaala ni Rose sa loob ng isang malamig na ospital 3 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang kanyang ina na nahihirapang huminga at ang mga doktor na nagbabantang ititigil ang gamutan dahil sa kakulangan ng pera. Noong mga sandaling iyon, si Carla ang dumating na parang isang anghel. Hawak ang isang tumpok ng pera na nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Rose. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Ang malambing na sabi ni Carla noon. Ngunit na yon, na-realize ni Rose na ang perang iyon ay hindi tulong, kundi isang gintong tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng puso ni Rose ay parang kalansing ng bakal na tumatama sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humahawak sa gilid ng kanyang kama. Sir Javier, hindi ko po magagawa yan. Alam niyo po kung gaano ko kamahal si Elena. Hinding-hindi ko po nanakawin ang gamit niya. Pabulong na sabi ni Rose. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa takot. The evidence is right here, Rose. Huwag ka na magbalinis. Akala mo ba hindi ko alam ang mga sekreto mo? Akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-aaligid mo sa mga gamit ni Elena? Bulyaw ni Carla habang ang kanyang mga mata ay nanunulis sa katuwaan sa likod ng kanyang maskara ng galit. Napapikit si Rose. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa kanyang kulubot na pisngi. Ang bawat salita ni Carla ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Tumingin siya kay Javier, naghahadap ng kahit katiting na tiwala. Ngunit ang nakita niya ay ang pangtalikod ng kanyang amo. Ang locket na hawak ni Javier ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa kanilang katapatan sa loob ng maraming taon. I trusted you, Rose. Higit ka pa sa empleyado rito. Itinuring ka naming pamilya. Mahinang sabi ni Javier. Ang boses ay basag sa matinding panghihinayang. Bakit mo kailangan gawin ito? Kung kailangan mo ng pera para sa nanay mo, bakit hindi ka lumapit sa akin? Sir, hindi po. Tanging nasambit ni Rose. Ang kanyang dila ay tila naging bato. Paano niya sasabihin ang totoo? Paano niya ipapaliwanag na ang babaeng katabi ni Javier ay isang lobong nakadamit tupa? Sa kanyang isipan, naririnig niya ang babala ni Carla tungkol sa kanyang ina. Ang takot ay isang malupit na pang-inoon at sa pagkakataong ito ang nagwagi. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Javier ang naririnig. Sa labas ng pinto, naramdaman ni Anita ang lamig ng sahig sa kanyang mga paa. Ang bata ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa hamba ng pinto. Nakita niya ang bawat butil ng luhang nalalaglag mula sa mga mata ni Rose, ang taong tanging nagpaparamdam sa kanya ng init ng pagmamahal ni Elena. Dito, naganap ang sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Rose ang maliit na daliri ni Anita na nakasungaw sa pinto. Kahit sa gitna ng sarili niyang kapahamakan, ang tanging inisip ni Rose ay ang kaligtasan ng bata. Bahagya siyang umiling kay Anita, isang tahimik na hudyat na nagsasabing, "Huwag kang nalapit, anak. Huwag kang magsasalita." Ang sakripisyong ito ni Rose, ang pagtanggap sa kasalanang hindi niya ginawa para protektahan ang bata mula sa higit pang lupit ni Carla, ay nagpapakita ng tunay na kadalisayan ng kanyang puso. "Javier, I think she should leave." Na yun din, madiing sabi ni Carla habang nakakapit ng mahigpit sa braso ng asawa. "Hindi ko kayang manatili sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang magnanakaw. And look at Anita. Baka kung ano pa ang ituro niya sa bata." Humarap si Javier kay Rose. Ang kanyang desisyon ay tila pinal na. "Iimpake mo na ang mga gamit mo, Rose. Bibigyan kita ng sapat na pera para makauwi sa probinsya. Pero ayaw na kitang makita rito. Isaalang-alang mo na lang ito bilang huling tulong ko
dahil sa serbisyo mo kay Elena. Bagsak ang mga balikat na lumabas si Rose ng silid. Dumaan siya sa harap ni Anita, ngunit hindi siya tumingin dito. Ang sakit ng kanilang paghihiwalay ay tila isang sugat na walang lunas. Habang naglalakad palayo si Rose, naramdaman ni Anita ang pagguho ng huli niyang kuta. Nang gabing yun, matapos ang pag-alis ni Rose, iniwan ni Carla si Anita sa kusina para kumain ng mag-isa. Walang ulam, tanging kaning lamig lamang at kaunting asin ang nasa harap ng bata. Yan ang nararapat sa'yo, Anita. Bulong ni Carla habang nilalagpasan ang bata patungo sa sala. Wala na ang tagapagtanggol mo. Ngayon, malalaman mo kung gaano kalupit ang mundong ito kapag ako ang kalaban mo. Hindi kumain si Anita. Sa halip, kinuha niya ang asong si Lulu at nagtago sila sa ilalim ng lababo. Doon, sa gitna ng kadiliman at amoy ng mga gamit panlinis, naramdaman ni Anita ang isang kakaibang lakas na nabubuo sa kanyang loob. Ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang matinding determinasyon. Sa kabilang panig, si Javier ay nasa kanyang opisina, tinititigan ang locket ni Elena. Napansin niya ang isang bagay. Ang kwintas ay may bakas ng maliliit na gasgas na tila hindi galing sa isang magnanakaw na nagmamadali, kundi galing sa isang taong sadyang gustong manakit. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. Ngunit bago pa ito lumaki, pumasok si Carla na may dalang mainit na tsaa at isang matamis na ngiti. Magpahinga ka na, hon. Everything will be better now that the house is clean. Sabi ni Carla. Dangling mystery. Ano ang nakita ni Lulu sa ilalim ng kama ni Rose bago ito tuluyang umalis? At bakit tila may pilit na kinakahol ang aso sa isang sulok ng harden? Cliffhanger. Habang naglilinis si Carla ng kanyang mga gamit sa banyo, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa kanyang laptop. Isang notification mula sa security system ng mansyon ang lumitaw. Isang kamera na hindi niya alam na umiiral ang tila, nag-record ng isang mahalagang kaganapan sa pasilyo kaninang umaga. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang tinititigan ng screen. Ngunit bago niya ito mabuksan, isang kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Muling nag-aapoy ang mga ilaw sa loob ng marangyang mansyon ni Javier. Ngayong gabi, ang bahay ay puno ng mga piling panauhin, mga business associates at malalaking pangalan sa industriya. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang hangin ay amoy mamahaling pabango at masasarap na putahe gaya ng lechon at baked salmon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kinang na ito, isang madilim na balak ang dahan-dahang hinahabi ni Carla. Hon, isuot mo naman itong paborito kong singsing na pamana pa ng lola mo. Gusto kong makita nila kung gaano mo ako pinapahalagahan. Malambing na wika ni Carla habang nakaharap sa salamin. Inaayos ang kanyang kumikinang na gown. Kinuha ni Javier ang singsing, isang dambuhalang brilyante na nakabaon sa purong ginto. Ang tanging alaala ng kanyang namayapang lola. Ipinasuot niya ito kay Carla nang may halong pagmamalaki. Bagay na bagay sa iyo, Carla. Ingatan mo yan dahil yan ang simbolo ng aming pamilya. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa ibaba, si Anita ay nananatili sa kanyang kwarto kasama si Lulu. Hindi siya pinayagang bumaba ni Carla dahil baka raw magwala ang bata at mapahiya sila sa harap ng mga bisita. Ang tanging libangan ng bata ay ang pagguhit ng mga larawan sa likod ng mga lumang resibo na nakuha niya sa basurahan. Eksaktong pumasok si Carla sa kwarto ni Anita. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging masayahing host patungo sa isang malupit na kaaway. Anita, kailangan mong matuto ng leksyon na hinding-hindi mo malilimutan. Bulong niya habang mabilis na hinuhubad ang singsing mula sa kanyang daliri. Sa isang iglap, kinuha ni Carla ang maliit na school bag ni Anita na nakasabit sa likod ng pinto. Ipinuslit niya ang mamahaling singsing sa pinakailalim na bahagi nito, sa ilalim ng mga krayola
at lukot-lukot na papel. Tita Carla, anong ginagawa niyo po sa bag ko? Mahinang tanong ni Anita, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Manahimik ka, batang basura. Isang salita mo, sisiguraduhin kong sa kalsada kayo matutulog ng aso mo. Banta ni Carla bago mabilis na lumabas ng silid na tila walang nangyari. Ilang sandali pa, habang nasa gitna ng hapunan ang mga bisita, isang matinding sigaw ang bumasag sa tawanan at tugtugin. Ang singsing ko! Javier! Nawawala ang singsing ko! Sigaw ni Carla. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring taranta at takot. Napahinto ang lahat sa pagkain. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya habang hinahawakan niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ano? Imposible, Carla. Kakasuot ko lang yan sa'yo kanina. Sagot ni Javier. Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Hindi ko alam, Hon. Pumasok lang ako sa kwarto para ayusin ang makeup ko, paglabas ko. Wala na sa vanity table ko. Javier, may magnanakaw sa loob ng bahay na ito. Patuloy na pag-arte ni Carla habang dahan-dahang tumingin si Carla sa itaas sa direksyon ng silid ni Anita, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng pahiwatig. Hon, baka napaglaruan lang ni Anita. Nakita ko siyang lumabas sa kwarto natin kanina bago magsimula ang dinner. Sabi ko sa kanya, huwag siyang papasok doon pero... Imposible yon, Carla. Hindi magnanakaw ang anak ko. Depensa ni Javier, bagaman ang kanyang boses ay bakas na ng pag-aalinlangan dahil sa mga nakaraang pangyayari. Wala naman tayong ibang pagpipilian, kundi tingnan, Javier. Para na rin malinis ang pangalan ng bata sa harap ng mga bisita natin. Mungkahin ng isa sa mga business partners ni Javier na dahan-dahang naglalakad palapit sa hagdanan kasama ang iba pang mausisang panauhin. Pilit na umakyat si Javier. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay parang pasan ang buong mundo. Sumunod ang lahat, kabilang si Carla, na lihim na nakangise sa dilim ng pasilyo. Pagbukas ng pinto ng silid ni Anita, tumambad ang bata na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang asong si Lulu. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang maputlang mukha na tila isang biktima na nahuli sa gitna ng krimen. Anita, nasaan ang singsing ng lola mo? Tanong ni Javier, ang boses ay nanginghinig sa takot na baka totoo ang hinala ng lahat. Walang sagot. Umiling lang ang bata, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kaligtasan. Ngunit hindi nakinig si Javier. Dinala siya ng kanyang galit at panghihinayang patungo sa maliit na school bag ni Anita. Hinablot niya ito at mabilis na ibinuhos ang laman sa gitna ng kama. Naglaglagan ang mga krayola. Sumunod ang mga lukot na resibo at sa huli, isang maningning na brilyante ang gumulong mula sa tela ng bag at tumigil sa gitna ng puting kumot. Ang malamig na kislap ng alas ay tila isang tawa ng demonyo sa gitna ng katahimikan. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Diyos ko, Javier! Ang bata nga! Bulong mang isa. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Javier. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang bunga ng pag-ibig nila ni Elena. At sa pagkakataong yon, ang nakita niya ay hindi na ang kanyang munting prinsesa, kundi isang estranjero na puno ng kasinungalingan. Bakit, Anita? Bakit mo ito ginagawa sa pamilya natin? Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay basag sa sobrang pait. I gave you everything. Binigay ko ang lahat para lang maging masaya ka. Pero ito ang isusukli mo sa akin? Mabilis na lumapit si Carla at niyakap si Javier mula sa likuran. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-iyak. Javier, please, calm down. May sakit ang bata, Han. Hindi niya alam ang ginagawa niya.
See? I told you, she needs professional help. Hindi na natin ito kayang solusyonan ng tayo lang. She's dangerous to herself and to our reputation. Dito naganap ang isnasadyang nakakapanlulumo. Sa halip na lumaban o sumigaw, dahan-dahang lumapit si Anita sa mga nagkalat na krayola sa kama. Pinulot niya ang kulay pulang krayola at mahigpit itong hinawakan. Ang kanyang tanging paraan ng pagkapit sa realidad. Tumingin siya kay Javier, hindi para humingi ng tawad, kundi para ipakita ang sugat sa kanyang puso na mas malalim pa sa anumang pasa sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man makita ni Javier ang mensahe sa mga mata ng anak, hinila na siya ni Carla palayo. Ayoko na, Carla. Hindi ko na kaya itong panuurin. Mahinang sabi ni Javier habang nakatakip ang kamay sa kanyang mukha. Call the school. Call the boarding house. Get her ready by tomorrow morning. Ang hatol ay naigawad na. Sa harap ng mga estrangjero, ang isang ama ay tuluyan ng sumuko sa kanyang sariling dugo. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Anita sa dilim ng kanyang silid. Doon, naramdaman niya ang mainit na dila ni Lulu na dumidila sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, kinuha ni Anita ang pulang krayola at nagsimulang gumuhit sa pader, sa likod ng kanyang cabinet kung saan walang makakakita. Isang guhit ng isang malaking mata, ang mata na nakakita sa lahat ng katotohanan. Dangling mystery. Ano ang lihim na dokumentong pinirmahan ni Javier sa ilalim ng impluwensya ni Carla matapos ang dinner party? At bakit tila nagmamadali ang babae na ilipat ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan? Cliffhanger. Habang nag-iimpake si Carla ng mga gamit ni Anita para sa pag-alis bukas, nakita niya ang isang maliit na memory card na nakadikit sa ilalim ng lamesa ni Anita. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kaba. Alam niya kung ang card na iyon ay naglalaman ng anumang ebidensya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maglalaho. Ngunit bago niya ito makuha, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Javier na papunta sa kanyang direksyon. Huwag kang mag-alala, Javier. Sa boarding school na yon, matututo siyang maging disiplinado. Para sa ikabubuti niya ito, Han, huwag kang mag-guilty. Ang boses ni Carla ay parang malapot na pulot na pilit na ibinubuhos sa sugat ni Javier. Habang nag-aagaw ang liwanag at dilim sa labas ng mansyon, nakatayo si Javier sa tapat ng pintuan ni Anita. Hawak niya ang isang maliit na maleta, isang piraso ng bagahe na naglalaman ng kakaunting damit at mga alaala ng kanyang anak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib, puno ng pag-aalinlangan at pait. Sa loob ng silid, nakaupo si Anita sa gilid ng kanyang kama. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, tila ba naubos na ang lahat ng luha sa nakaraang mga gabi ng paghihirap. Ang kabalintunaan ng tagpong ito ay sadyang nakakadurog puso. Ang isang ama na dati ay handang ibigay ang buong mundo para sa anak, ngayon ay siya pang mismo nag-iimpake para ilayo ito sa kanyang piling. Anita, anak, kailangan mong sumama sa kanila. Mahinang sabi ni Javier. Ang boses ay basag at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Doon, may mga taong makakatulong sa iyo. Pagbalik mo, sana ay maayos na ang lahat sa atin. Lumapit si Javier para yakapin ang anak sa huling pagkakataon bago dumating ang sasakyang susundo rito. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga kamay sa balikat ni Anita, naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng bata. Si Anita ay tila naging isang estatwa na gawa sa yelo. Malamig, matigas, at walang buhay. Ang selective mutism ng bata ay umabot na sa puntong tila nawalan na siya ng kakayahang lumika ng kahit anong tunog. Sa gitna ng katahimikang ito, kinuha ni Anita ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Javier. Ito ng kabanatang ito. Sa papel ay may guhit ng isang lalaking matangkad na walang mga mata. Sa tabi nito
ay isang maliit na batang babae na nakakulong sa isang madilim na kahon. Walang salitang nakasulat, ngunit ang bawat guhit ng Crayola ay sumisigaw ng katotohanang pilit na binubulag ni Javier ang kanyang sarili. Ano ito, anak? Tanong ni Javier habang tinititigan ang drawing. Bago pa man makasagot ang bata sa pamamagitan ng kilos, mabilis na lumapit si Carla at hinablot ang papel. Han, see? Masyado na siyang unstable. Ang mga drawing niya ay puno ng galit at kalituhan. It proves my point, Javier. She needs help immediately. Ang ungol ng makina ng sasakyan sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tunog ng mga gulong sa graba ng driveway ay nagpapahiwatig na wala na silang balikan. Andiyan na sila! Bulong ni Carla habang pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Habang hinihila ni Javier ang maleta pababa, si Anita ay dahan-dahang naglakad sa pasilyo, kasunod ang asong si Lulu. Nang makarating sila sa may pintuan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang matapat na si Lulu, na dati ay napakatahimik, ay biglang humarang sa harap ni Carla. Nagsimulang kumahol si Lulu ng napakatindi. Isang malalim at galit na tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang maliit na katawan. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Carla. Ang kanyang mga ngipin ay nakalabas at ang kanyang balahibo sa likod ay nakatayo. Hindi ito ang tahol ng isang asong naglalaro. Ito ang babala ng isang saksi na handang mamatay para sa kanyang amo. Alisin mo ang asong yan, Javier! Kakagatin niya ako! Tili ni Carla habang umaatras at nagtatago sa likod ni Javier. Lulu, stop it! Utos ni Javier, ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakinig ang aso. Patuloy ang pag-atake ni Lulu sa hangin sa harap ni Carla. Tila may nakikita siyang demonyo na hindi nakikita ng iba. Sa gitna ng kaguluhang ito, binuhat ng isang staff mula sa boarding school si Anita. Ang bata ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Javier hanggang sa maisara ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang malakas na sampal sa realidad ni Javier. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Javier ang maliit na mukha ni Anita sa bintana. Nakadikit ang palad sa salamin. Ang imaheng iyon ay tila isang tatak na habambuhay na mananatili sa kanyang alaala. Everything will be fine now, Hon, sabi ni Carla habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Javier. Tingnan mo, pati ang aso ay nagiging agresibo na dahil sa impluwensya ni Anita. Kailangan na rin nating ilayo si Lulu. Napatitig si Javier sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Carla ay tila hindi na kasing tamis ng dati. Tumingin siya kay Lulu na ngayon ay nakahiga na sa sahig, umiiyak ng mahina habang nakatingin sa driveway kung saan nawala ang kanyang kalaro. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging mas madilim. Ang katahimikan ay hindi na kapayapaan, kundi isang mabigat na pasanin na nagsimulang dagan sa balikat ni Javier. Dangling mystery. Ano ang lihim na mensahe na ibinulong ni Rose kay Anita bago ito tuluyang umalis? At bakit tila may pilit na hinuhukay si Lulu sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin pagkaalis ng sasakyan? Cliffhanger. Habang pilit na pinapakalma ni Javier ang kanyang sarili sa loob ng kanyang opisina, narinig niya ang isang mahinang kalansing mula sa ilalim ng kanyang mesa. Nang yumuko siya, nakita niya si Lulu na may kinakaladkad na isang bagay mula sa madilim na sulok. Ito ay ang kuwelyo ng aso, ang smart collar na matagal nang nawawala. At sa ibabaw ng kuwelyo, may bakas ng dugo na hindi kay Lulu, kundi tila galing sa isang taong nasugatan sa gitna ng isang pakikipaglaban. Muling binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang bawat sulok ng mansyon, isang uri ng katahimikan na tila may libu-libong tinik na bumabaon sa dibdib ni Javier sa bawat paghinga niya. Wala na siya, Javier. Wala na ang batang nagnakaw ng katahimikan sa pamamahay na ito. Ngayon,
pwede na tayo magsimulang muli na parang tayo lang dalawa na walang abalang nagpapaalala sa nakaraan. Ang boses ni Carla ay parang malalamig na daliri ng yelo na humahaplos sa batok ni Javier habang nakatayo sila sa gitna ng sala. Sa harap nila, ang malaking portrait ng kanilang perpektong pamilya ay tila ng ungutya. Para kay Carla, ang pag-alis ni Anita ay isang tagumpay, isang marangyang selebrasyon na dapat ipagdiwang ng may mamahaling champagne. Ngunit para kay Javier, ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang mabigat na parusa. Naglakad si Javier patungo sa bintana, pinapanood ang patak ng ulan na dahan-dahang gumuguhit sa salamin, tila mga luhang hindi mailabas ng kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa huling sulyap ni Anita sa sasakyan. Ang maliit na kamay na nakadikit sa bintana, ang mga matang wala ng ningning, at ang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang ironya ng kanyang buhay ay sadyang malupit. Nakamit niya ang tagumpay sa mundo ng negosyo, ngunit tila nabigo siya sa pinakamahalagang tungkulin niya bilang ama. Hon, bakit parang malungkot ka pa rin? I cooked your favorite dinner. Let's celebrate our peace. Muling paglalambing ni Carla habang ipinapatong ang kanyang ulo sa balikat ni Javier. Peace? Is this what peace feels like, Carla? Bakit parang mas masakit pa ito kaysa noong maingay ang bahay? Mahinang sagot ni Javier. Ang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Dito naganap ang na sadyang nakapanlulumo. Habang naglalakad si Javier patungo sa dining room, nadatnan niya si Lulu na nakahiga sa tapat ng pinto ng kwarto ni Anita. Ang aso ay hindi kumikilos. Tanging ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang likod sa paghinga ang nagpapakitang buhay pa ito. Lumapit si Javier at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Lulu. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ng aso, isang tahimik na pagdadalamhati na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ang aso ay hindi marunong magsinungaling. Ang kalungkutan nito ay totoo. Hindi katulad ng mga niting ipinapakita ni Carla sa kanya. Javier, pabayaan mo na ang asong yan. Nag-inate lang yan dahil wala ang kalaro niya. Wika ni Carla na may halong inis sa kanyang boses. Hindi sumagot si Javier. Sa halip, pumasok siya sa kwarto ni Anita. Ang amoy ng baby powder at ang bango ng mga paboritong kayola ng bata ay tila sumalubong sa kanya. Nakita niya ang isang maliit na sapatos na naiwan sa ilalim ng kama. Isang sapatos na may bakas pa ng putik mula sa huling paglalaro nito sa harden. Kinuha niya ito at naramdaman ang lamig ng tela sa kanyang palad. Nang gabing iyon, matapos ang isang hapunan na puno ng pilit na tawanan ni Carla, nakatulog si Javier dahil sa matinding pagod ng damdamin. Ngunit ang kanyang panaginip ay hindi naging payapa. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang yumaong asawa na si Elena. Nakasuot ito ng puting gown, ang kanyang mukha ay kasing ganda ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi nagsasalita si Elena, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa direksyon ni Lulu na tahol ng tahol sa isang sulok ng harden. Sa bawat tahol ng aso, tila may isang anino na dahan-dahang lumalapit kay Javier. Isang aninong may mukha ni Carla, ngunit may mga pangil ng isang halimaw. Javier, protektahan mo ang anak natin. Tila narinig niyang bulong ni Elena sa hangin. Nagising si Javier na may malapot na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Ang bawat tibok ay parang tunog ng tambol sa gitna ng gabi. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita si Carla na mahimbing na natutulog. Ang mukha ay tila isang anghel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay hindi nawala. Bumangon siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang isang mahinang kalos mula sa ibaba. Ang tunog ng mga kuko ni Lulu sa sahig ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nang makarating siya sa sala,
Nakita niya si Lulu na nakaupo sa tapat ng kanyang laptop. Ang kuwelyo na nakita niya kahapon ay nasa paanan na naman nito. Tila may gustong ipakita ang aso. Tila may isang sikretong pilit na kumakawala mula sa madilim na sulok ng mansyon. Dangling mystery. Ano ang tunay na laman ng panaginip ni Javier at bakit tila may pamilyar na bango ng pabango ni Elena na biglang lumitaw sa loob ng kwarto ni Anita kahit wala namang tao roon? Cliffhanger. Habang tinititigan ni Javier ang kuwelyo ni Lulu, napansin niya ang isang maliit na kislap ng liwanag mula sa isang butas sa gilid ng device. Isang pulang ilaw na dahan-dahang nagbiblink, isang hudyat na ang device ay naka-on at may naitatagong data sa loob ng memory nito. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, isang malamig na kamay ang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Gising ka pa pala, Hon? Anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Carla ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong talim na hindi ang malamig na dampi ng mga daliri ni Carla sa balikat ni Javier, ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pag-aalangan. Sa gitna ng madilim na sala, ang anino ni Carla ay tila dahan-dahang lumalaki, kinakain ang kakarampot na liwanag na nagmumula sa labas. Han, you're scaring me! Bakit ka nandito sa dilim at hawak mo pa ang kuwelyo ng asong yan? Ang boses ni Carla ay malambing, ngunit may kalakip na talim na tila nagbabala. Hindi ito ang boses ng isang nag-aalalang asawa. Ito ang tinig ng isang taong nagnanais na manatiling nakabaon ang mga lihim sa ilalim ng lupa. Mabilis na itinago ni Javier ang kuwelyo sa likod ng kanyang palad. Pilit na pinapakalma ang kanyang nadhahabulang paghinga. Hindi ako makatulog, Carla. Nakita ko lang ito sa sahig. Akala ko kung anong basura na iniwan ni Rose bago siya umalis. Isang mapanuring tingin ang ipinukol ni Carla sa asawa. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na nagbabaga sa dilim. Akin na yan, Han. Itapon na natin ang lahat ng gamit na magpapaalala sa atin sa mga nangyari. It's time to move on. For us and for your business. Hindi makakatulong sa iyo ang pagpuyat dahil lang sa isang lumang tracker. Dito naganap ang isnasadyang nakapanlulumo. Habang iniaabot ni Javier ang kuwelyo kay Carla, dahan-dahang humarang si Lulu sa pagitan nila. Ang maliit na aso ay nagpakawala ng isang mahabang ungol. Hindi isang galit na tahol, kundi isang tunog na puno ng pait at paghingi ng saklolo. Ang aso ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Javier. At sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Javier ang bigat ng isang katotohanang pilit na sumisigaw sa kanyang harapan. Ang aso ay hindi lumalaban kay Carla. Pinoprotektahan nito si Javier mula sa isang kapahamakang hindi niya palubos na maunawaan. Hayaan mo na, Carla. Ako na ang magtatapon nito bukas. Bumalik na tayo sa kwarto. Mahinang sabi ni Javier, bagaman ang bawat hakbang niya palayo ay tila may kasamang matinding pagsisisi. Na makabalik sila sa silid, nagpanggap si Javier na natutulog. Pinakinggan niya ang bawat regular na panhinga ni Carla sa kanyang tabi. Ngunit sa ilalim ng kanyang unan, mahigpit niyang hinahawakan ang kuwelyo. Ang maliit na pulang ilaw na nag-i-spark sa gilid ng device ay tila isang mata na nagmamasid sa kanya. Naghihintay na buksan ang pintuan ng nakaraan. Habang naghihintay ng umaga, isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Javier. Naalala niya ang araw na binili niya ang kuwelyong iyon, isang high-tech na security device na may built-in na micro-camera at audio recorder na idinisenyo para sa proteksyon ng mga mahal sa buhay. Binili niya iyon para kay Anita, para sa kaligtasan ng anak na tila ngayon ay dahan-dahan na niyang nawawala. Ang kabalintunaan ay sadyang masakit. Ang device na dapat ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang siya palang magdadala sa kanya sa kailaliman ng impyerno. Kinaumagahan habang naliligo si Carla, mabilis na pumasok si Javier sa kanyang opisina. Ipinasok niya ang maliit na memory card sa kanyang computer. Ang tunog ng umiikot na fan ng laptop
ay tila isang nagmamadaling tibok ng puso. Ang screen ay dahan-dahang nagliwanag at isang folder na may pangalang Lulu_log ang tumambad sa kanya. Binuksan niya ang unang video file. Ang petsa ay noong nakaraang linggo, ang araw bago ang kanyang pagbabalik mula sa business trip. Sa video, nakita niya ang isang pamilyar na bista, ang kanilang kusina. Nakita niya ang maliit na binti ni Anita na nanginginig at pagkatapos, narinig niya ang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Isang boses na puno ng pagkamuwi, malayo sa malambing na tinig ni Carla na naririnig niya gabi-gabi. Kainin mo ito, Anita. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang butil. At tandaan mo, kapag narinig ko ang boses mo pagdating ng papa mo, hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Napatakip si Javier ng kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi na niya mahawakan ang mouse ng computer. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat video na sumusunod ay nagpapakita ng higit pang kalupitan. Ang pagtatago ng singsing, ang pagpunit sa card, at ang malamig na pagbabanta sa buhay ng aso. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling video. Nakita ni Javier ang kanyang sarili sa screen. Nakatayo sa tabi ni Carla habang pinapagalitan si Anita tungkol sa singsing. Nakita niya ang kanyang sariling mukha na puno ng galit habang sa likod niya, si Carla ay lihim na nakangisi at kumukindat sa kamera. Tila isang demonyong nagdiriwang sa tagumpay ng kanyang panlilinlang. Nang kabanatang ito ay ang sandaling nakita ni Javier ang kanyang anak sa video. Nakatitig sa kamera ni Lulu at bumubulong ng, "Papa, sorry po. Love pa rin kita." Ang puso ni Javier ay tuluyan ng nawasak. Ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng katabi niya sa kama ay hindi anghel, kundi ang mismong sumisira sa kanyang pamilya. Dangling mystery. Sino ang tinatawagan ni Carla sa gitna ng gabi na may kinalaman sa mga dokumento ng boarding school ni Anita? At bakit tila may pilit na binubura ang isang tao sa security records ng mansyon sa labas ng kwarto ni Javier? Cliffhanger. Habang dahan-dahang tumatulo ang mga luha ni Javier sa harap ng screen, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok. "Han, what are you watching?" Ang boses ni Carla ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tanong. Ito ay isang paghatol. At nang lumingon si Javier, nakita niya si Carla na hawak ang isang mahabang liham mula sa abogado. Isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng ari-ariya ni Javier ay nailipat na sa ilalim ng pangalan ng isang special trust na si Carla lamang ang may kontrol. Ano iyang tinitingnan mo, Javier? Bakit tila namumutla ka at parang nakakita ng multo sa gitna ng umaga? Ang boses ni Carla ay parang kalansing ng malamig na bakal sa loob ng tahimik na opisina. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila isang agila na naghahanap ng anumang maliit na pagkakamali sa kanyang biktima. Ang bawat hakbang niya palapit sa desk ni Javier ay lumilikha ng isang mabigat na pressure sa hangin na tila ba ang bawat hibla ng carpet ay nararamdaman ang kanyang masamang hangarin. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Javier ay parang isang tambol na mabilis na pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay na nakapatong pa rin sa laptop ay nanginghinig ng husto, kaya't kailangan niyang higpitan ang pagkakahawak sa gilid ng mesa. Ang imahe ni Anita sa screen, ang batang humihingi ng tawad sa kabila ng lahat ng sakit, ay tila nakaukit pa rin sa kanyang mga balintataw. Ang bawat salita ni Carla ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang lalamunan na tila ba nakalunok siya ng lason na pilit ng isinusuka sa kanyang isipan. Dahan-dahang isinara ni Javier ang kanyang laptop. Ang tunog ng paglapat ng screen
ay tila isang pormal na pagtatapos ng kanyang dating buhay. Humarap siya kay Carla, pilit na iniuunat ang kanyang mukha upang hindi mahalata ang matinding galit na nag-aapoy sa kanyang kalooban. Wala ito, hon. I was just checking some old files of Elena. Bigla ko lang siyang na-miss. Pagsisinungaling ni Javier, ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog, ngunit pilit niyang pinatatatag. Bakit ka na pa rito? At ano ang hawak mong mga papel? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carla habang inilalapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. It's the special trust fund we talked about, Javier. After what happened with Anita, I realized how fragile our assets are. Kailangan nating isecure ang lahat sa ilalim ng pangalan ko para kung sakaling may mangyari, hinding-hindi tayo mawawalan. Pirma mo na lang ang kulang, hon, para sa peace of mind nating dalawa. Tumingin si Javier sa mga dokumento. Ang bawat letra doon ay tila mga anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang pinaghirapang imperyo. Ito ang irony ng kanyang sitwasyon. Ang babaeng sumira sa kanyang anak ang siya ring nagnanais na kumuha ng kanyang huling kayamanan. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na wag pumirma. Ngunit alam ni Javier na sa sandaling ito, ang pagpapakita ng duda ay nangangahulugan ng panganib para kay Anita. I'll look at it later, Carla. Masyado pa akong pagod, mahinang sabi ni Javier. Dito naganap ang isnasadyang nakapanlulumo. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahang pumasok si Lulu sa opisina. Ang maliit na aso ay lumapit kay Javier at ipinatong ang kanyang ulo sa paa ng amo. Naramdaman ni Javier ang init ng katawan ni Lulu, ang tanging buhay na saksi sa lahat ng kanyang kamalian. Ang aso ay hindi tumingin kay Carla. Tila ba itinuturing na nito na ang babae ay hindi na bahagi ng kanilang mundo. Ang simpleng pagpapatong ng ulo ng aso sa paa ni Javier ay tila isang paalala. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. That dog is getting annoying, Javier. Pagkatapos mong pirmahan ang mga papel na yan, kailangan na nating itapon ng asong yan sa shelter. He's a reminder of everything bad in this house. Wika ni Carla na may halong pagkamuhi. Sa sandaling yon, naramdaman ni Javier ang isang matinding internal crumbling. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carla ay nagpapatunay na wala itong puso. Ang bawat pangungutya nito kay Lulu ay tila bawat sampal na tinanggap ni Anita. Gusto niyang tumayo at sumigaw. Gusto niyang itulak si Carla palabas ng kanyang buhay. Ngunit nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamabisang sandatasa ngayon. I need to go to the office, Carla. May mga kailangang ayusin sa negosyo. Sabi ni Javier habang mabilis na tumatayo. Kinuha niya ang kanyang laptop bag. Sinisiguro na ang memory card ni Lulu ay ligtas sa loob ng kanyang bulsa. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, naramdaman niya ang titig ni Carla sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng hinala at kasakiman. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang hangin sa loob ng kotse ay tila mas sariwa kaysa sa loob ng kanyang sariling mansyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telpono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang boses sa kabilang linya ay mahina at tila nag-aalangan. Rose, si Javier ito. Kailangan kitang makausap. Na yun din. Ang bawat segundo ng paghihintay sa sagot ni Rose ay parang isang taon para kay Javier. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang pagbawi, hindi lamang para sa kanyang ari-arian, kundi para sa kaluluwa ng kanyang anak na dahan-dahang namamatay sa loob ng boarding school. Ano ang lihim na folder sa laptop ni Carla? Na may pamagat na Project New Life. At sino ang lalaking palagi naghihintay sa labas ng mansyon tuwing gabi na tila binabantayan ang bawat galaw ni Javier?
Habang nagmamaneho si Javier patungo sa tagpuan nila ni Rose, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang unknown number. Isang larawan ni Anita ang nakalakip. Ang bata ay nakaupo sa isang madilim na silid, nakagapos ang mga kamay at may nakatakip na tela sa kanyang bibig. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na mensahe. Huwag kang gagawa ng maling hakbang, Javier. Ang pirma mo ay katumbas ng hininga ng anak mo. Pirma o ang huling hininga ng anak mo? Pumili ka, Javier. Ang yaman mo o ang buhay ng batang wala namang puwang sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas, kundi dahan-dahang gumuhit sa screen ng kanyang telepono habang siya ay nakatigil sa gilid ng isang madilim at masukal na kalsada. Ang bawat titik ay parang mga patalim na unti-unting pumapatay sa kakarampot na pag-asa ni Javier. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng isang amang nawasak ang mundo. Ang malamig na liwanag mula sa cellphone ay tumama sa kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng luha at matinding pagkasuklam. Sa litratong kalakip ng mensahe, nakita niya si Anita. Ang kanyang munting prinsesa ay nakaupo sa isang malamig na sahig na semento. Ang mga kamay ay nakagapos ng magaspang na lubid at ang kanyang bibig ay nakatakip ng isang maruming tela. Ngunit ang igit na nagpabigat sa dibdib ni Javier ay ang mga mata ng bata. Walang luha, walang bakas ng takot. Parang matagal na nitong tinanggap na mas mabuti pang matapos ang lahat kaysa ipagpatuloy ang paghihirap na kanyang dinaranas. Napakasakit ng kabalintunaan. Sa bawat dokumentong ipinapapirma ni Carla, pakiramdam ni Javier ay unti-unting nauubos ang kanyang sarili. Mahigpit na napahawak si Javier sa manibela. Nanigas ang kanyang mga kamay at bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nag-aalab sa galit na pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Ang bawat tibok ay parang tunog ng isang malakas na paghampas sa gitna ng katahimikan. Hindi nga akalain na ang babaeng hinalikan niya bago umalis ng bahay ay ang mismong demonyong may hawak ng kutsilyo sa leeg ng kanyang anak. Dahan-dahang pinaandar ni Javier ang sasakyan patungo sa isang lumang simbahan sa labas ng bayan, ang napagkasunduang tagpuan nila ni Rose. Ang tunog ng mga gulong na kumakiskis sa basang aspalto ay tila isang malungkot na kanta ng pagsisisi. Sa loob ng simbahan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga kandila, nakita niya si Rose. Ang matanda ay nakaluhod, umiiyak habang hawak ang isang rosaryo. Nang makita niya si Javier, agad siyang tumayo at lumapit ng may pang-inig sa buong katawan. Sir Javier, salamat at dumating kayo. Akala ko ay tuluyan na kaming pababayaan ng Diyos. Bulong ni Rose, ang boses ay basag sa sobrang pait. Rose, nasaan si Anita? Sabihin mo sa akin ang totoo, hindi siya dinala sa boarding school, di ba? Tanong ni Javier. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa balikat ng katulong. Wala pong school, sir. Ang boarding school na sinasabi ni Ma'am Carla ay isang abandonadong bodega sa probinsya na pag-aari ng kanyang pamilya. Doon nila dinadala ang mga taong gusto nilang itago. Pagtatapat ni Rose. Nakita ko po ang mga dokumento sa bag niya bago ako pinalayas. At sir, hindi lang po ito tungkol sa pera. Matagal na po itong pinaplano ni Carla. Bago pa man kayo ikasal, alam na niya ang bawat detalye ng inyong yaman. Dito naganap ang isnasadyang nakapanlulumo. Inilabas ni Rose mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na krayola. Ang kulay pulang krayola na paborito ni Anita. Naiwan po ito ni Anita sa sasakyan bago siya kinuha ng mga tauhan ni Carla. Ibinigay niya ito sa akin at bumulong. Sabi niya, ibigay niyo po kay Papa kapag nakita niya na ang katotohanan. Sir, kahit noong dinadala na siya sa dilim, kayo pa rin ang iniisip niya. Napasandal si Javier sa isang haligi ng simbahan.
Ang maliit na Crayola sa kanyang palad ay tila mas mabigat pa sa lahat ng gintong pag-aari niya. Ang bawat luhang nalaglag mula sa kanyang mga mata ay dala ng matinding hiya-hiya sa kanyang yumaong asawang si Elena at hiya sa anak na hindi niya nagawang protektahan dahil sa kanyang sariling pagkabulag. Ano ang gagawin natin, sir? Ang mga tauhan ni Carla ay nakapaligid sa bodega. Kapag nalaman nilang nandito ako, papatayin nila si Anita. Pag-aalala ni Rose. Isang matinding katahimikan ang namayani. Sa gitna ng dilim ng simbahan, ang mukha ni Javier ay dahan-dahang tumigas. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Ang kanyang internal crumbling ay natapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang isang amang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Hindi nila malalaman, Rose. Magpapanggap akong pipirma. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya hanggang sa maging kampante siya. At sa sandaling ibaba niya ang kanyang depensa, doon ko siya dudurugin. Wika ni Javier, ang boses ay parang kalansing ng espada sa gitna ng labanan. Bumalik si Javier sa mansyon ng hating gabi na. Pagpasok niya, nakita niya si Carla na nakaupo sa sala, umiinom ng wine habang nakikinig sa isang malambing na tugtugin. Ang imahe ng babae ay tila isang perpektong painting. Ngunit para kay Javier, ang nakikita niya ay isang bangkay na naglalakad. Han, you're late! Nakapag-isip ka na ba? Ready ka na bang pirmahan ang ating kinabukasan? Tanong ni Carla. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Lumapit si Javier. Inilabas ang pen mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng mga dokumento ng Special Trust. Pirmahan na natin ito, Carla. Gusto ko nang matapos ang lahat ng gulo. Gusto ko nang maging masaya tayo. Na tayo lang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Carla sa katuwaan. I knew you'd understand, hon. Para naman ito sa atin. Dangling mystery. Sino ang Attorney Santos na biglang dumating sa mansyon kasunod ni Javier? At bakit tila may dalang mga dokumento na hindi tungkol sa trust fund kundi tungkol sa isang kaso ng missing person mula sa nakaraan ni Carla? Cliffhanger. Habang inilalapat ni Javier ang panulat sa papel, narinig niya ang isang mahinang tahol mula sa labas. Si Lulu ay nakatakas mula sa kanyang kulungan at ngayon ay nakatayo sa harap ng pintuan. May kagat-kagat na isang piraso ng tela. Nang makita ni Carla ang tela, ang kanyang baso ng wine ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang tela ay ang bahagi ng damit ni Anita na may bakas ng dugo. Hon, it's our big night. Tiyak na lahat ng socialites at business partners mo ay maiinggit sa atin. We are the definition of a perfect family, right? Ang boses ni Carla ay kasing tamis ng pulot habang tinititigan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanilang master bedroom. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na gown na tila kumikinang sa bawat galaw niya at sa kanyang leeg ay nagniningning ang mga diamante na kasing lamig ng kanyang puso. Mumiti siya sa kanyang sariling refleksyon. Ang ngiti ng isang reyna na sa wakas ay nakuha na ang lahat ng kanyang ninanais. Sa likod niya, dahan-dahang lumapit si Javier. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng bato. Walang emosyon, walang bakas ng matinding bagyo na nag-uumpisa sa loob ng kanyang dibdib. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Carla at sa bawat dampi ng kanyang balat, naramdaman ni Javier ang matinding pagkasuklam na tila gustong sumabog sa kanyang lalamunan. Ang bango ng pabango ni Carla ay tila amoy ng isang nabubulok na lihim na pilit niyang itinatago. Yes, Carla, this night will be unforgettable. I'll make sure everyone sees the truth about our family. Mahinang tugon ni Javier. Ang boses ay mababa at puno ng nakatagong kahulugan. Dito naganap ang isnasadyang nakapanlulumo. Habang inaayos ni Javier ang lock ng kwintas ni Carla, napansin niya ang isang maliit na bakas ng pulang Crayola sa dulo ng kanyang sariling manggas.
isang alaala ni Anita na bitbit niya patungo sa labanan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kabalintunaan ay sadyang malupit. Sa gitna ng karanyaan at mga pilit na tawa, ang puso ng isang ama ay dahan-dahang nagdurugo para sa kanyang anak na nakakulong sa dilim. Pagdating sa charity gala, ang bawat kislap ng flash ng kamera ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingan ni Carla. Ang malaking ballroom ay puno ng mga tawanan, tunog ng mga baso ng wine na nagkakaumpugan at ang malambing na tugtog ng orchestra. Ngunit para kay Javier, ang bawat tunog ay parang tibok ng isang orasan na nagbibilang patungo sa pagkawasak. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Panimula ng MC sa gitna ng entablado. Ngayong gabi, bago ang ating auction, ang ating host na si Mr. Javier ay may inihandang espesyal na presentation tungkol sa inspirasyon ng kanyang tagumpay, ang kanyang pamilya. Lumingon si Carla kay Javier. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Inakala niya na ito na ang sandali ng kanyang ganap na pagpapakilala bilang reyna ng imperyo ni Javier. Oh, hon, you're so sweet. Is this about our new foundation? Bulong niya habang mahigpit na nakakapit sa braso ng asawa. Wait and see, Carla. Malamig na sagot ni Javier. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang malaking screen ang dahan-dahang bumaba mula sa itaas. Ang bawat panauhin ay natahimik, naghihintay ng mga litrato ng isang masayang pamilya. Ngunit sa halip ng mga ngiti, ang screen ay nagpakita ng isang madilim na video. Ang video mula sa kuwelyo ni Lulu. Ang unang imahe ay ang loob ng kusina. Nakita ng lahat ang malupit na mukha ni Carla habang sinasampal ang maliit na si Anita. Narinig ang bawat bulyaw, bawat banta, at ang bawat hikbi ng isang batang walang kalaban-laban. Ang kislap sa mga mata ng mga panauhin ay napalitan ng matinding gulat at hinala. Ang tunog ng mga bulong ay dahan-dahang lumakas, tila isang hangin na nagbabantang maging isang bagyo. What is this? Javier, patayin mo yan! This is a mistake! Tili ni Carla, ang kanyang boses ay puno ng takot at taranta. Sinubukan niyang hablutin ang remote mula sa kamay ni Javier, ngunit mabilis siyang iniwasan ng lalaki. Hindi, Carla. This is the truth. Sigaw ni Javier, ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong ballroom, mas malakas pa sa anumang tugtugen. Ito ang babaeng akala niyo ay anghel. Ito ang babaeng nagnakaw ng kabataan ng anak ko. Ito ang babaeng pilit na sumisira sa pamilya ko. Sa screen lumabas ang huling bahagi ng video. Ang sandali kung saan itinanim ni Carla ang singsing sa bag ni Anita. Nakita ng lahat ang kanyang mapanuyang ngiti sa kamera ni Lulu bago niya isara ang bag. Ang kahihiyan o hiya ay bumalot sa buong silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para kay Javier, kundi para sa babaeng nakatayo sa gitna ng entablado na tila isang basang sisiw. You're lying! Inimbento mo lang yan! Sigaw ni Carla, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang gown ay tila naging isang kulungan na sumasakal sa kanya. Dito naganap ang internal crumbling ni Carla. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanya ng may pagkamuhi. Ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay tuluyan ng nadurog, nagiiwan ng isang mukha na puno ng kasamaan at desperasyon. Ang bawat hakbang niya paatras ay tila isang pagbagsak sa kailaliman ng impyernong siya rin ang gumawa. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama si Attorney Santos at si Rose. Ngunit ang mas nagpatahimik sa lahat ay ang huling pumasok, isang maliit na batang babae na hawak-hawak ang kamay ni Rose, kasunod ang asong si Lulu. Si Anita. Ang kanyang mukha ay maputla, may bakas pa ng dumi mula sa bodega, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang kislap na matagal lang nawala. Nang makita niya si Javier,
Bumitaw siya kay Rose at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang ama. Papa? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Anita pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan. Ang tunog ng kanyang boses ay parang isang himala sa gitna ng kaguluhan. Tumakbo si Javier at niluhuran ang anak. Niyakap siya ng napakahigpit na tila ba hinding-hindi na muling bibitawan. I'm sorry anak. Patawarin mo si Papa. Hindi na kita muling iiwan. Dangling mystery. Habang dinadala si Carla ng mga pulis, isang huling tingin ang ipinukol niya kay Javier. Isang tingin na may halong babala. Sino ang tinutukoy niyang the boss na darating para tapusin ang sinimulan niya? Cliffhanger. Habang nagyayakapan ang mag-ama, isang malakas na tunog ng pag-crack ang narinig mula sa ceiling ng ballroom. Isang mabigat na chandelier ang dahan-dahang gumagalaw. Tila ba may sumabotahe sa mga kable nito? Nakatingin si Carla sa itaas habang pilit na tumatawa kahit na pinuputol na ng mga pulis ang kanyang boses. If I can't have you, Javier, no one will. Sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng mga chandelier sa ballroom, ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang bawat pag-ugoy ng bakal na humahawak sa dambuhalang kristal sa itaas ay naglalabas ng isang mahinang kalansing, isang babala ng kamatayan na tanging si Javier lamang. Ang tila nakapansin sa gitna ng kanyang pagyakap kay Anita. Javier! Takbo! Ang sigaw ni Attorney Santos na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa isang iglap, binuhat ni Javier si Anita ng buong lakas at mabilis na tumalampalayo sa gitna ng entablado. Isang matinding pagbagsak ang yumanig sa buong gusali. Ang tunog ng libu-libong kristal na nagkapira-piraso sa sahig ay parang isang pagsabog ng galit na naging sanhi ng paglipad ng mga kislap ng salamin sa bawat sulok. Ang usok at alikabok ay dahan-dahang bumalot sa paligid habang ang mga panauhin ay nagkakagulo at nagsisigawan sa takot. Nang dahan-dahang humupa ang alikabok, tumambad ang isang tagpong hinding-hindi malilimutan ng mga naroon. Si Javier ay nakadapa sa sahig. Ang kanyang sariling katawan ang nagsilbing kalasag ni Anita. Ang kanyang likuran ay may mga sugat mula sa tumalsik na kristal, ngunit ang kanyang mga bisig ay nanatiling nakakulong sa paligid ng kanyang anak, tila isang kuta na hindi matitibag ng anumang bagyo. Papa! Papa! Ang mahinang bulong ni Anita, ang kanyang munting kamay ay humahawak sa pisingi ni Javier na may bahid ng dumi. Diyos ko, Javier! Patakbong lumapit si Rose. Ang kanyang mga luha ay muling dumadaloy habang tinutulungan ang mag-ama na tumayo. Sa kabilang dako, si Carla ay hindi pinalad na makatakas sa kahihiyan. Habang pilit siyang hinihila ng mga pulis palabas ng ballroom, ang kanyang gown ay punit-punit na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, tila isang reynang nawalan ng korona sa gitna ng isang digmaan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit, isang caricature ng kasamaan na tumatangging tanggapin ang pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, Javier. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ito? I will make sure you rot in hell. Ang huling bulyaw ni Carla habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Ngunit, ang kanyang mga banta ay tila naging mahinang ihip na lamang ng hangin sa harap ng matibay na pagmamahala ni Javier at Anita. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng presinto, ang internal crumbling ni Carla ay tuluyan ng natapos. Nakaupo siya sa loob ng isang madilim na selda. Ang kanyang mga mamahaling diamante ay kinuha na at napalitan ng malamig na rehas. Ang bawat tunog ng pagsasara ng pinto ng selda ay tila isang hatol ng karma sa bawat sampal at bawat kasinungalingang ginawa niya. Ang hiya na pilit niyang itinakas ay ngayon ay nakadikit na sa kanyang pangalan sa lahat ng pahayagan at balita sa bansa. Dito naganap ang isnasadyang nakapanlulumo, ngunit puno ng pag-asa. Habang nasa loob ng ospital para gamutin ang mga galos ni Javier,
Nakaupo si Anita sa kanyang tabi. Kinuha ng bata ang isang piraso ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang dugo sa braso ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang makikita sa mga mata ni Anita, kundi isang malalim na pang-unawa. Ang bata, na dating kamlang, ay dahan-dahang ibinalik ang tiwala sa mundong dati ay naging malupit sa kanya. Han, kailangan nating mag-usap. Wika ni Attorney Santos habang papasok sa kwarto. Ang special trust na pinirmahan mo? Dahil sa video evidence at sa testimonya ni Rose, na void na ng korte ang lahat ng dokumento. At ang sinasabi niyang the boss? Isang bluff lang yon para takutin ka. Siya lang ang utak ng lahat ng ito, kasama ang ilang tauhan sa bodega. Huminga ng malalim si Javier. Ang bigat na dinala niya sa loob ng mahabang panahon ay tila dahan-dahang nawawala. Tumingin siya kay Rose na nakatayo sa gilid at binigyan ito ng isang tapat na ngiti. Rose, hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka sa amin. Ikaw ang tunay na nagligtas kay Anita. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng paghuhukom na ito ay ang pagharap ni Javier sa katotohanan ng kanyang sariling pagkakamali. Tinitigan niya ang bawat pasa sa braso ni Anita na dahan-dahan ng naghihilom. Ang bawat sugat na iyon ay isang paalala ng kanyang pagkabulag. Nang gabing ayon, sa loob ng tahimik na silid ng ospital, kinuha ni Javier ang kamay ni Anita at idiniit ito sa kanyang puso. Patawarin mo si Papa, anak. Masyado akong naging tanga para paniwalaan ang mali. Ngunit pangako, hanggat may hininga ako, hinding-hindi na muling may mananakit sa iyo. Sino ang misteryosong lalaking nakita ni Rose na umaaligid sa palang bawat patak ng swero sa loob ng tahimik na silid ng ospital ay tila mga segundong bumibilang sa bawat tibok ng pagsisisi sa dibdib ni Javier. Sa gitna ng puting liwanag, nakita niya si Anita na mahimbing na natutulog. Ang maliit nitong kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa laylayan ng kanyang suot na hospital gown. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay parang isang kanta ng kapatawaran na hindi niya akalain na maririnig pa niya. Sir Javier, kailangan niyo rin pong magpahinga. Sabi ng doktor, hindi malalim ang mga sugat niyo, pero kailangan niyo ng katahimikan. Bulong ni Rose habang maingat na inaayos ang kumot ni Anita. Tumingin si Javier kay Rose. Ang kanyang mga mata ay mapula at pagod. Rose, paano ko nagawang hindi makita ang lahat ng ito? Paano ko hinayaang saktan niya ang anak ko sa harap ko mismo? Napayo ko si Rose. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Matalino po si Ma'am Carla, sir. Ginamit niya ang pagmamahal niyo para bulagin kayo. Pero ang mahalaga po ngayon, ligtas na si Anita. Wala na ang kuko ng agila na pilit na sumasakal sa inyo. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Rose. Isang lihim na hindi niya pa masabi-sabi mula pa noong sila ay nasa bodega. Dahan-dahan siyang lumapit kay Javier, sinisiguradong hindi magigising ang bata. Sir, may isa pa po akong dapat sabihin. Nung nandoon kami sa bodega, bago niyo kami natagpuan, may nakita akong lalaki na umaaligid sa labas. Hindi siya tauhan ni Carla. Sa katunayan, siya ang dahan-dahang nagluwag ng mga tali ni Anita nang hindi nakikita ng mga bantay. Parang binabantayan niya ang bata mula sa malayo. Pagtatapat ni Rose, nakunot ang noo ni Javier. Isang lalaki? Sino? Anong itsura niya? Hindi ko po namukhaan, sir. Nakaitim siya at mabilis na nawala nang marinig ang sirena ng mga pulis. Pero may naiwan siyang maliit na pilak na krus sa tabi ni Anita. Parang isang pamilyar na bagay na nakita ko na noon sa mga gamit ni Elena. Patuloy ni Rose, ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Nang kabanatang ito ay nang biglang gumalaw si Anita sa kanyang tulog at bumulong ng, "Mama!"
Dahan-dahang hinaplos ni Javier ang noo ng anak at sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa silid. Isang pamilyar na bango ng mga bulaklak na paborito ni Elena. Tila ba ang yumaong asawa ay naroon din, nagbabantay sa kanilang huling pagtatagpo patungo sa kapayapaan. Hindi ko alam kung sino siya, Rose, pero kung tinulungan niya ang anak ko, tatanungin ko ang lahat ng tao para mahanap siya. Utang ko sa kanya ang buhay ni Anita, madiing sabi ni Javier. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig na selda, nakaupo si Carla sa sahig. Wala na ang kanyang ganda, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat tunog ng kadena ng mga gwardiya sa labas ay tila isang kanta ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa gitna ng dilim, isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Alam niyang kahit nasa kulungan siya, may isang lihim pa siyang hindi nabubunyag. Isang lihim na nakatago sa ilalim ng pundasyon ng mansyon ni Javier. Sino ang misteryosong lalaking tumulong kay Anita sa bodega? At ano ang koneksyon niya sa nakaraan ni Elena? At ano ang lihim na tinatawanan ni Carla sa loob ng kanyang selda? Habang nag-aayos ng gamit si Rose sa mansyon kinabukasan, isang hindi inaasahang katok ang narinig sa pintuan. Nang buksan na ito, isang lalaki ang nakatayo doon. May hawak na lumang litrato ni Elena at ni Javier at ang kanyang mga mata ay kasing itit ng mga mata ni Anita. Nandyan ba si Javier? Ang malamig na tanong ng lalaki. Sabihin mo sa kanya, ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay dumating na. Ang bawat pilat sa balat ay dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng init ng araw. Ngunit ang mga sugat sa puso ay nangangailangan ng higit na habag at pag-unawa upang tuluyang maglaho. Ang sikat ng araw na tumatago sa mga dahon ng puno ng mangga sa hardin ay tila dahan-dahang hinahaplos ang bawat sulok ng mansyon. Pilit na itinataboy ang malamig na anino ng nakaraan na matagal na ring nanahan doon. Papa, look! Si Lulu, ayaw niyang bitawan ng bola! Ang masiglang tili ni Anita na umalinggaw sa buong bakuran. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang isang matamis na musika na muling nagbigay buhay sa tuyong lupa ng kanilang tahanan. Nakahinga ng malalim si Javier habang nakaupo sa beranda. Pinagmamasdan ang kanyang anak na nakikipaglaro sa aso. Na ito, isang simpleng kagalakan na dati ay tila imposible, ang siyang nagpapatunay na ang bawat sakripisyo ay may katumbas na himala. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon pa rin ang bigat ng mga tanong na iniwan ng lalaking nakita ni Rose sa pintuan kaninang umaga. Sir Javier, nandito na po siya. Ang lalaking sinasabi ko sa inyo. Mahinang sabi ni Rose na lumabas mula sa loob ng bahay. Dahan-dahang tumayo si Javier. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang sa wakas ay makikilala na niya ang aninong nagligtas sa kanyang anak. Sa dulo ng driveway, nakatayo ang isang lalaking may edad na. Suot ang isang kupas na jacket at may mga matang tila nakasaksi na ng maraming dusa. Gabriel? Pabulong na sambit ni Javier nang makalapit ang lalaki. Ang kanyang mga alaala ay biglang bumalik sa mga araw na buhay pa si Elena. Si Gabriel, ang kapatid ni Elena na matagal nang nawala. Ang taong itinaboy ng pamilya dahil sa isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa mana. Javier, hindi ako naparito para sa gulo. Simulang wika ni Gabriel. Ang boses ay malalim at puno ng kapatawaran. Naparito ako dahil ipinangako ko kay Elena na hinding-hindi ko pababayaan ang dugo at laman niya. Noong mabalitaan ko ang tungkol sa bago mong asawa, alam kong may mali. Pinanood ko kayo mula sa malayo. Nakita ko ang bawat paghihirap ni Anita sa kamay ng babaeng yon. Naramdaman ni Javier ang matinding internal crumbling.
Ang taong itinuring niyang kalaban noon ang siya palang naging anghel na nagbabantay sa kanyang anak habang siya ay bulag sa katotohanan. Dito naganap ang istang lumapit si Anita at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Gabriel. Tila kinilala ng bata ang init ng kamay na nagluwag ng kanyang mga tali sa bodega. Salamat sa pagliligtas sa anak ko. Pabulong na sabi ni Javier. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Ang lupaing ito, Javier. Patuloy ni Gabriel habang iniaabot ang isang lumang dokumento. Hindi ito sa iyo at lalong hindi kay Carla. Ipinangalan ito ni Elena kay Anita bago siya mamatay. Alam ni Elena na darating ang araw na kakailanganin ng bata ang sarili niyang kuta. Iyan ang lihim na pilit na hinahanap ni Carla sa ilalim ng pundasyon ng mansyong ito. Ang katibayan na wala siyang karapatan sa kahit anong pag-aari niyo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang kabalintunaan ay sadyang nakakamangha. Ang kasakiman ni Carla ang mismong naging daan upang muling magkasama-sama ang pamilyang matagal nang nagkahiwalay. Ang bawat sugat na dahan-dahang naghihilom ay tila naging isang matibay na pundasyon para sa kanilang bagong simula. Nang hapong iyon, habang lumulubog ang araw, dinala ni Javier si Anita sa puntod ni Elena. Doon, inilabas niya ang gintong locket na matagal nang nawala. Sa loob ng malamig na sementeryo, ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin at ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan. Mama, nandito na po kami, sabi ni Anita. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng lakas. Ligtas na po kami ni Papa, hindi na po kami masasaktan. Ibinigay ni Javier ang locket kay Anita. Nang isuot ito ng bata, tila nagdingming ang ginto sa huling sinag ng araw. Ang bawat kasinungalingan ay tuluyan ng nalusaw, at ang tanging natira ay ang dalisay na pag-ibig na nagmula sa nakaraan upang protektahan ang kinabukasan. Samantala, sa loob ng kulungan, nakatanggap si Carla ng isang sulat. Ito ay ang notis ng pagbawi sa lahat ng kanyang mga peking dokumento. Ang kanyang huling hiyaw ng galit ay umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng selda. Ngunit sa labas, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot nang wala siya. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pagbabalik ng balanse sa isang mundong ninakawan ng katarungan. Dangling mystery. Sa pag-alis ni Gabriel, may iniwan siyang isang maliit na susi kay Javier. Gamitin mo ito kapag handa ka na. Ang tanging sabi niya. Anong pintuan sa loob ng mansyon ang bubuksan ng susing ito? Cliffhanger. Habang naglalakad ang mag-ama pabalik sa sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanila at may iniyabot na bulaklak kay Anita. Nang tingnan ni Javier ang bata, nakita niya ang isang pamilya na singsing sa daliri nito. Ang singsing ng kanyang lola na akala niya ay nasa ebidensya ng pulisya. Sino ang batang ito? At paano napunta sa kanya ang alahas ng pamilya? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang madilim na ulap ng kasinungalingan ay tuluyang napawi sa mansyon ni Javier. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay amoy ng takot at malamig na pag-iisa. Ay ngayon ay puno na ng bango ng sariwang bulaklak ng sitsirika at ang masarap na amoy ng sinigang na niluluto ni Rose sa kusina. Wala na ang mabigat na katahimikan. Pinalitan ito ng banayad na tugtugin ng tawanan at ang kalansing ng mga plato sa oras ng hapunan. Papa, tingnan niyo po! Ang ganda na ng mga rosas ni Mami Elena! Masayang wika ni Anita habang tumatakbo patungo kay Javier sa hardin. Ang 8 taong gulang na bata ay tila isang bagong sibol na halaman. Matangkad, masigla, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tunay na kaligayahan. Wala na ang takot sa kanyang bawat galaw. Si Javier naman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang binabasang libro at sinalubong ang anak ng isang mahigpit na yakap. Ang kanyang mukha ay hindi nabakas ng pagod ng mundo ng negosyo. Pinili niyang maging isang present father. Iniwan ang malalaking posisyon upang paglaanan ng panahon ang bawat paglaki ni Anita.
Kinuha ni Javier ang maliit na pilak na susi na ibinigay ni Gabriel. Ginamit niya ito upang buksan ang isang lumang kahon na nakatago sa loob ng library ni Elena. Sa loob niyon, hindi ginto o titulo ng lupa ang kanyang natagpuan, kundi ang mga liham ni Elena para sa kanya at kay Anita. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay, nagpapaalala na ang tunay na yaman ay ang pag-ibig na marunong magpatawad at magprotekta. Javier, alam kong hindi ka perpekto, pero alam kong mahal mo ang anak natin. Iyan ang sapat na dahilan para maniwala ako sa iyo. Ang bahagi ng sulat na nagpaiyak kay Javier sa huling pagkakataon. Tungkol naman kay Carla, ang balita mula sa loob ng kulungan ay hindi naging maganda. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang bilangguan, hindi lamang sa likod ng mga rehas, kundi sa loob ng kanyang sariling konsensya. Ang bawat subok niyang humingi ng tulong ay tila tinatanggihan ng mundong dati ay pilit niyang nilinlang. Ang karma ay tuluyan ng naningil. Iniwan siyang mag-isa sa dilim na siya rin ang lumika. Sa huling bahagi ng hapong iyon, habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila, nantipon-tipon sila sa ilalim ng puno ng mangga. Si Rose, na itinuring na ring tunay na lola ni Anita, ay naghahanda ng merienda. Si Gabriel ay madalas na ring bumibisita, dala ang mga kwento ng kabataan ni Elena. At si Lulu, ang matapat na aso ay masiglang tumatakbo sa paligid. Ang kanyang buntot ay walang tigil sa paghampas sa hangin bilang tanda ng dalisay na kagalakan. Sa loob ng isang taon, nasagot na ang tatlong mahahalagang katanungan. Nakalimot at nagpatawad na ba sila? Ang kapatawaran ay hindi nangyari sa isang gabi. Pinatawad ni Javier ang kanyang sarili sa kanyang pagkabulag at pinatawad ni Anita ang mundong naging malupit sa kanya. Hindi nila kinalimutan ang sakit, ngunit ginamit nila ito bilang aral upang mas pahalagahan ang bawat sandali. Nahanap na ba nila ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang mansyon ay hindi na lamang isang gusali ng semento at bato. Ito ay naging isang tahanan, isang kuta kung saan ang bawat isa ay ligtas, pinapahalagahan at minamahal. Anong aral ang naiwan para sa atin? Ang kwento ni Javier at Anita ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay palaging makakahanap ng paraan upang sumibol. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa lakas ng loob na aminin ang pagkakamali at ang determinasyong bumangon muli para sa mga taong mahal natin. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad ang mag-ama pabalik sa loob ng bahay. Ang anino nila sa lupa ay nag-iisa na lamang, tila isang simbolo ng pagkakaisa na hinding-hindi na muling mababasag. Ang sugat ay naghilom na, at sa bawat pagtibok ng kanilang puso, may dalang pag-asa para sa isang bukas na puno ng liwanag.